bakit pa natin sinurrender? Mr. What's the Senator, purpose? Sino po yun? Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi Dahil nandyan sa pinabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho pa maaaring ano eh. Was indicated was with a view to extradition. Hindi mo under extradition sapagkat hindi nga tayo, wala na tayong treaty with the ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na ho extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Kung hindi mo nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. Bakit mo ba sinurrender? Yun po yung ano eh, yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ng pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. Para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung ano, ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw eh, nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Kaya oo, yun talaga yun ang naging best judgment natin. Ang sugal na yun, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ito eh. Ang obligasyon ito to the rest of humanity eh. Wala na nga extradition. Kasi yung sinusunod po natin, yung ating international humanitarian law na 1951, that is contained in Republic Act 1951, Section 17 pa rin po. Babalik po tayo rin muli. Ang dinidinan natin, tulad ng sinabi mo nung umpisa, na nangigibabaw sa lahat ang ating saligang batas. Kahit ano pang batas yan, kung ano man tratado yan, mangingibabaw lahat ng Bill of Rights, ang karapatang pantao, mangingibabaw sa lahat. Kaya nagugulantalan kami na meron naman palang options bakit pinili yung labag sa batas? Yun ang pinagtatakahan namin. Yun. Unsa bagidi ay kaimportante mga kaigsunan kini karong dagan sa atong paggobyerno. Nga naamlay opsyon. Matupa ni ganiha ato kuan nga naamlay opsyon nganong gipili man yang ipadala ang usa ka Pilipino dito sa Haig. Wala dad-ah sa atong korte. Mao na sa pangutana mga kaigsunan karon nga bisag kinsang mga tao, mga ordinaryong mga Pilipino, mga mamamayan, mo na pangutana karon. Dampot dala dito sa Haig mga igsuon na wa gyud mag-agi sa atong korte. Niingon bitaw si Senadora Amy Marcos atong ibalik mga igsuon atong paminaw. Natin, tulad ng sinabi mo nung umpisa, na nangigibabaw sa lahat ang ating saligang batas. Kahit ano pang batas yan, kung ano man tratado yan, mangingibabaw lahat ng Bill of Rights, ang karapatang pantao, mangingibabaw sa lahat. Kaya nagugulantalan kami na meron naman parang options bakit pinili yung labag sa batas? Yun sa pangutana, unsa ka nga naman gipili man niya. Unsa may nagpalayo ni ini mga kaigsunan. Muna sila kung pangutana karon nga daghang nangutana mga Pilipino sa nagsunod ako nagsunod man ko ni ining mga hearing sa unang hearing ikatulo mo na sa mga igsoon natong pangutana nga wala gyud tarong mga tubag sila puros mga bakak kung imong tan-awon mga bakak magtinan-away sila sa sikakilid gani si sekretary kining Crispin Remulla ang mutubag sa tanan nga pangutana halos diha sa iyang mga kauban kay siya may abogado mo ni siya ang iyang pagpamakak gikan siyang ulo ngadto siyang lapalapa makatug pabaka ni tawhana siya ang kabakakon unsa ka ang inyong tan-aw siya ang pagpamakak makatulog baka ning baghayang kining tawhana nga iya man gisugal ang iyang kining titulo bilang Justice Secretary ng iyang titulo gipakaulawan niya siya ang pagkatao siya ang nagpakaulaw kidagang kay mga tao nagtan-aw niya tibuok kalibutan nagtan-aw niya siya ang tubang ang mga igsoon atong tan-awon mga igsoon dili maayo ako usa ko ka ordinaryong mamamayan usa ko ordinaryong mga Pilipino nga nagtan-aw
sa atong nasod karon na unsa na nahitabo mga igsoon nya kini ang mga pangutana karon sa kadaghanan mao ba ni ipasunod nato sa atong mga kabataan ang mga tubag nga mga bakak dili maayo mao ba ni gitawag nato nga ang mga kabataan ang pag-asa sa ating bayan unya kini mga kadagkuan karon ang mga tubag puros bakak mo ni ipasunod nato sa mga kabataan unan karong panahona mo ni pangutanan to may igsoon nga atong tan-awon ang tinuod nga istorya ngano nga gipunit man gidampot man si PRRD nga mag-agi sa atong korte dinhi sa Pilipinas nga naa maday opsyon nga nung gipili man niya iya ra kaugalingong pili wala gyud sa balaod nga ipadala ditso ang maong kanang suspect nga dito ipalite sa tubangon iyang kaso mga igsoon mo ni sa mga igsoon ang kadakong bias sa atong paggobyerno karon Chief Justice Secretary mga igsoon imong tahuron kana kay balaan kana nanumpa ka nga mutabang ka sa katawhan wa ka manumpa nga imong idot ang katawhan inana unta ang tanang mga abogado hinumdumi ninyo ang inyong kinabuhi dili mo hantod sa hantod maabot ang panahon nga tinuod nga maghuhukom ang justice nga tinuod si Jesucristo ang inyong mga binuhatan nining kalibutana si Ginoong Jesucristo magahukom dinhi labi na kanang DOJ secretary yun dako kay kag tulubagon sir sa imong gibuhat sa tubangan ni Kristo. Kung pangalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 10, anong sabi ni Kristo diyan? Siya ang tunay nga maghuhukom sa mga tao. Labi na ninyo mga bakakon, mga naong ninyo ay puros bakak. Tan-aw nyo diha sa maglilingi mo sa ikatubang nyo kay kamuntanan nga galinya diha sa atbang kaalyado puros mo mga bakakon way tinuod ninyo. Hinapunta magtinuod mo sa inyong kinabuhi. Aron dili mo maulawan sa tubangan sa Ginoo mga abogadong bakakon way labot sa maayo padili ta ng mga abogado kung bakakon na sa maayo nagsubay sa katarungan 99% tanan halos wala gyud klaro mga abogado kung pobre ka ihatod ka sa pobre iduot ka si PRRD usa ka ex-president gidili-dali ra magigpunit gani gidala sa ay usa pa ka kami mga pobre no unsa kay pagtanaw kami mga pobre wa gyud may pag-asa ning nasod nga Pilipino wala tay gitawag wa tay kadampan tungod kay ang balaod lamang sa mga may kwarta o habig-habig naa sa posisyon kung dili ka habig sa posisyon wala gyud kay ining kadampan bisan pa ganis PRRD nga kaning ex-president gidali ra magigpunit gidala sa gawas nasod unsa pagkaha ang mga ordinaryo mao ni karon tan-aw nato mga igsuon ayaw tan-awa inyong mga ranggo dinhi sa kalibutan hinumdumi bisag unsa nimo kadato bisag unsa nimo ka powerful mamatay gihapon ka ilabi na mga Chief Justice gatuo ka sir nga di ka mamatay matay gihapon ka ang Ginoo ray mohukom nimo sa imong pagkabakakon timan ina ang Panginoong Hesus lang ang humatol sa iyo sa iyong pagkasinungaling sa harapan ng tao sa buong bansa ay nakatutok ang mga tao yung sinagot ninyo puros kayo mga sinungaling sana masunog kayo sa impyerno sa ginagawa ninyo sa mga tao na kayo puro mga sinungaling wala talagang totoo sa inyo mabibili kayo sa pera kaya ba ninyong bilihin ang kaluluwa nyo kung pupunta na kayo sa impyerno yan ang tanong ko sa inyo mga justice Chief Justice Secretary kayong mga abogadong mga sinungaling umanda kayo pagdating ng panahon kayo rin hahatulan sa tamang hatol sa ginagawa ninyo dito sa buhay pa tayo sa sanlibutan. Pupunta tayo sa hukuman ni Kristo pagdating ng panahon. Hindi tayo masasabing kayo Chief of Justice dito sa sanlibutan, kayo ay may priority doon ni Kristo. Wala. Hindi yung tinitingnan ni Kristo, ang tinitingnan ang puso. Hindi nagsisinungaling at marunong magmahal. At sana sisikapin ninyong magbago kayo bago kayo mamatay dito sa mundo. May mukha pa kayong harap ni Kristo sa ginagawa niyong pagkasinungaling dito sa mundo.